Ay magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw-araw ng pagpapala. Atid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So, ngayong araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Lord, we thank you sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming paikinig muli ng salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat salita na ay mapapakinggan. Gawin din ang lahat ng mga nakatune in sa broadcast na ito. Maraming pong salamat. We entrust into your hands, O Lord, ang kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so sa oras na ito, nais ko pong buksan natin ating Bible sa Book of Proverbs chapter 11 verse 4. So sabi po dito sa English translation, riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Sa Tagalog po, walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. So, I would like to share to you sa mga oras na ito ang topic po natin is about living in righteousness. So, pamumuhay sa katwiran. So sa ating binasa po ay makikita po natin ang kahalagahan ng pamumuhay sa katwiran. Mayroon pong mga benepisyo o benefits pag tayo po ay namumuhay sa katwiran. So sabi nga po sa ating foundation verse, riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. So walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Amen? So, take note mga kapatid, ang katwiran po ay napakahalaga. At ang katwiran po, ang pamumuhay ng matuwid, actually hindi natin kayang mamuhay ng matuwid in our own. Dahil sabi po ng Bible, sa Book of Isaiah, chapter 64 verse 6, so, ang tingin sa atin ng Panginoon ay parang mga maruruming basahan po lamang. So, ibig sabihin, without God, kung walang Diyos sa buhay natin, hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sabi rin po ng Romans 3 verse 10 sa ating introduction, ang sabi ron, no one righteous, no not one. So walang matuwid, wala kahit isa. So yun po ang katotohanan, mga magulang, mga kapatid. And also in the book of Romans 3:23, ang sabi ron, for we all sinners, o lahat tayong makasalanan. Okay? We are all sinners. Amen? And fall short of the glory of God. Lahat tayong makasalanan at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So yun po ang reality. So yun po yung katotohanan. Lahat tayo ay mga makasalanan. Okay? So, but thanks be to God, through Jesus Christ's death, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, at sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Kristo bilang Lord and Savior ng buhay natin, so we became righteous in the sight of God. So tayo po ay naging matuwid sa paningin ng ating Panginoon. So purihin ang Diyos. At makikita po natin yan sa book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So basahin po natin, sabi roon, Christ was without sin. So si Kristo ay walang kasalanan. But for our sake, God made Him share our sin, in order that in union with Him, we might share the righteousness of God. Amen? So si Kristo, na walang kasalanan, ay naging makasalanan. Okay? Upang ikaw at ako ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi nga sa Tagalog, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan. Upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? So ang katwiran po natin ay galing sa Diyos. Hindi natin kayang maging matuwid kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Now, ang paalala ng Diyos sa atin, pagkatapos na tayo ay tumanggap kay Kristo, pagkatapos natin inanyayahan natin sa buhay natin, tayo ay naging anak ng Diyos. So, ang instruction sa atin ng Panginoon, gusto niya tayo'y mamuhay ng matuwid as long as we live, bilang kanyang mga tunay na mga anak.
Okay? Yun po ang nais ng Diyos. Actually, nais ng Diyos lahat ng tao sa buong mundo'y maging matuwid. Mamuhay ng matuwid sa harapan niya. Amen? Dahil kapag naghahari ang katwiran po, mga magulang at mga kapatid, alam niyo po ang good news kung ano po, pag ang lahat ng tao tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, wow, wala na pong mga kriminal. Amen? Wala na pong mga karahasan, walang mga digmaan. Wala na, kasi lahat ng tao nagmamahal sa Diyos. Matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? At ang isang tao na tumanggap kay Kristo ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Wala siyang gagawin kundi puro matuwid sa paningin ng Panginoon. Amen? Now, ang good news naman po, ang tanong, ano ang mga pagpapala? Okay? So, ano ang mga pagpapala na tatamuhin ng mga taong namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos? Okay? So, ako po yung nag-search sa Bible, yung mga blessing ng mga taong namumuhay sa matuwid. Actually, kakaunti pa nga lang na search ko, 12. Kaso hindi ko po ito masisister 12. Okay? So, maybe mga ilan lang po ang may babahagi ko po rito. So, ano po yung mga blessing pag tayo namumuhay ng matuwid? So, number 1, pag tayo ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, ang unang-unang pagpapala, mga kapatid, ilalayo tayo ng Diyos. So, ilalayo siya ni Lord. Saan? Sa kapahamakan. Amen? Malinaw ang ating foundation verse. Sabi sa Kawikaan 11 verse 4, walang halagang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. So pag tayo nabubuhay ng matuwid, wow, malayo tayo sa kapahamakan. Yan ang unang blessing pag tayo ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? So ilalayo tayo sa kapahamakan. So ang kayamanan, walang halaga. Kagaya nangyayari ngayon sa Gaza, Israel, ang digmaan, di ba? Mga gandang building, wala, napupulbos eh. Mga sakyan, wala, sunog. Useless lahat. So pag may mga kalamidad, useless lahat. Panahon ng undoy. Ang daming mga magagarang sasakyan, lumubog. Yan ang pakinabangan. Okay? So lahat ng kayamanan sa mundong ito, useless lahat yan. Okay? Sa araw ng dilubyo. Sa araw ng kamatayan. So, lahat ay maiiwan lang lahat yan. Pero pag tayo namumuhay ng matuwid, wow, ang blessing po, tayo po ay ilalayo ng Diyos sa kapahamakan. Yun ang good news. Amen? Pangalawang blessing, pag tayo namumuhay sa katwiran. Pangalawa, siya ay mamumuhay ng panatag. Okay? So meaning, walang gagambala sa kanya. Okay, tingnan natin sa Kawikaan 11 verse 5. Sabi roon, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay. Ngunit, nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Amen? So pag tayo namumuhay ng matuwid, panatag ang landas natin. Panatag ang buhay natin. Walang gagambala sa atin. Amen? Yun ang katotohanan, mga kapatid. Okay, so yun po. So, number 3, pangatlong blessing. Pag tayo namumuhay ng matuwid, okay? Siya ay mamumuhay na ligtas sa mga panganib. Yun ang pangatlong pagpapala. Kawikaan 11 verse 6, ano sabi roon? Ang katwiran ng matuwid ang nagliligtas sa kanya. Ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Amen? So, pag tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, liligtas tayo ng Panginoon sa mga panganib. Hindi ko po makalimutan, nung nag-share pa ako ng gospel sa aking pinsan, tinanggap niya si Lord. Okay? And then, sabi ko sa kanya, babalikan kita. Bibigyan kita ng Bible, Old and New Testament. Okay? So, sa madaling salita, binalikan ko po yung pinsang ko at pinuntahan ko po yung bahay niya. Alam niyo po, yung dinaanan ko po ay squatter. So, ibig sabihin makipot yung daan. Tapos yung mga
dinaanan ko po, nagiinuman po sila dito. So, kaliwat kanan. Tapos, nung nakita ko na po yung bahay ng pinsan ko, so may nadaanan po ako roon na isang lalaki na yung mata niya talagang pulang-pula. Tapos tiningnan niya ako. Bas sabi niya sa akin, halika nga rito. Basagin kong bungo mo. Siyempre, as human being, medyo kinabahan ako eh. As human being. Pero alam niyo po kung anong ginawa ko sa panahong yun. Ako po yumuko at silent po akong nanalangin. At ang sabi ko lang sa prayer ko, Lord, biguin niyo po masamang balak ng taong ito. Purihin ng Diyos, pagdilat ko ng pagganong ko po. Personal experience ko po ito. So, pag ganyan ko po, parang bula, naglaho. Hindi ko nakita yung nagbanta sa akin. So, in short, nakauwi ako ng ligtas sa bahay na accomplish po ang aking mission. Naibigay ko po yung Bible sa aking pinsan. So, tinanggap niya si Lord. So, ang kagandahan po, dahil tinanggap niya si Lord, wala na siya, I believe siya po ay kasama ng Panginoon sa piling niya, sa kalangitan. So, purihin ng Diyos. Yun po, mga kapatid. So, ililigtas tayo sa panganib. So, yun po yung aking experience. Okay? So, marami pa po kong experience kung paano ako iniligtas ng Diyos sa mga panganib, kaso kukulangin po tayo sa oras. Okay? So, yun po muna. Pang-apat na blessing, pag tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Pang-apat, malalayo tayo o malayo sa kabagabagan ang taong namumuhay ng matuwid. Wow! Saan yan? Kawikaan 11 verse 8. Ano sabi ron? Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. So ang taong matuwid, malayo sa bagabag. Kahit panahon ng kahirapan, panahon ng problema, kagaya ngayon, nagtataasan yung mga bilihin, mga gasolina, magro-rollback ng konti, tapos tataas na naman. Lahat na nagtaasan, mga kapatid. Okay? Pero ang kagandahan po pag tayo namuhay sa matuwid, ng matuwid sa harapan ng Diyos, malayo tayo sa bagabag. Amen? Yun ang magandang balita. Ayan, yung mga blessing po yan. Pag tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Okay, panglima. So, hanggang pang-anim lang muna ako dito magtatapos. So, panglima, ang taong matuwid ay pagpapala sa kapwa. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Yan po, totoo po yan mga kapatid. Sabi sa Kawikaan 11 verse 9, sabi ron, ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Amen? So, ibig sabihin nagliligtas, pagpapala tayo. Amen? So, maraming maliligtas sa pamagitan ng isang taong matuwid. Amen? Yun po ang katotohanan mga kapatid. So, ang isang taong matuwid, pagpapala. So, gusto ng Lord tayo maging blessing, pagpapala sa ating kapwa. Amen? So, purihin ng Panginoon. So, lastly, okay, so mayroon pa pala tayong supporting verse dyan sa pagpapala. Kawikaan 11:10-11, sabi ron, kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit na katuwaan kapag ang masama ay napapahamak. So, nagagalak ang bayan. Kaya pag matuwid po ang isang namamahala, o matuwid ang isang anak ng Diyos, namumuhay ng matuwid, wow, nagagalak. Makita ka pa lang, nagagalak na ang kapwa mo. Kasi pagpapala ka. Pagpapala tayo ng mga namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya ang tawag sa atin, problem solver. Amen? Okay, lastly muna, kasi 12 ito, hindi ko kayang i-share ngayon. Okay? Pang-anim, na blessing pag tayo namumuhay ng matuwid, ang taong matuwid ay makasusumpong ng buhay. Hallelujah! Kawikaan 11:19, sabi ron, ang taong nasa matuwid ay makasumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Amen? So, Kawikaan 11:13, sabi ron, buhay ang dulot ng taong ng matuwid na pamumuhay
at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. So pag tayo namumuhay ng matuwid, makakasumpong tayo ng buhay. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, anumang oras tayong mawala dito sa mundong ito, alam natin ang ating destiny ay buhay na walang hanggan. Ligtas na dako. Amen? So yun po ang good news pag ang isang tao ay namumuhay ng matuwid. Amen? So dyan lang po muna ako. So to be continued po tayo. So purihin ang Panginoon. So ano lang kailangan natin para maranasan natin ang mga blessing nito ng isang pamumuhay ng matuwid. So siyempre lang naman. So dapat manatili tayong mamuhay ng matuwid at manatili natin si Jesus sa puso natin. Pero kung ikaw ngayon nakikinig, ngayon ka lang nakapakinig, so hindi mo pa tinatanggap si Jesus, ito yung opportunity. Natanggapin natin si Jesus. Taas lang natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo, binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Hesus, ito aking dalangin. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain niyo po sila. Gayun din ang lahat ng mga nakinig niyo salita. Pagpalain niyo rin po. Yung mga may karamdaman, pagalingin niyo po. Yung mga nangailangan ng financial, mag-miracle ka sa kailang mga financial needs, O Lord. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. So God bless everyone. Bye-bye.